tayo magsimula, tumayo muna ang lahat at tayo ay mananalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo, basta amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Mga Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Umupo na kayong lahat dahil tayo ay magsisimula na ng ating klase. Ako nga pala inyong guro, Binibining Rose Ann Esmedjo. At pwede nyo lang akong tawagin bilang Binibining Rose Ann. Meron bang lumiban sa klase? Wala naman, so mabuti. Ngayon ay may papakita ako sa inyo ang video tungkol sa bayani. Siya ang ama ng himagsikan, pinuno ng katipunan, at naglingkod sa ating bayan. Ngayon, bayani ng lahat. Si Andres Bonifacio ang ating bayani, kalayaan ang kanyang minimiti. Si Andres Bonifacio ang nagtanggol para sa Pilipino mula noon. Ibalik tanaw ang kanyang nagawa, huwag kalimutan ang naitulong niya. Ang taong naghimagsik para sa kalayaan, si Andres Bonifacio ang pangalan. Panood ng video, ano kaya ang ating pag-aaralan ngayong araw? Okay, ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang ama ng katipunan na si Andres Bonifacio. Magaling mga bata. Ngayon, ang inyong matutunan sa loob ng 45 minuto ay maiuugnay ang mga pangyayari sa buhay ni Andres Bonifacio sa naging papel niya sa panahon ng himagsikan, nakapagsasalaysay ng mga ginawa ni Andres Bonifacio bilang isang bayani, at maipapakita ang pagpapahalaga sa kabayanihan sa pamamagitan ng malikhaing gawain. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isang dakilang bayani na kilala bilang ama ng katipunan. Isinilang siya noong Nobyembre 30, 1863. Itinatag niya ang samahang katipunan na naglayong palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng mga Espanyol. Sa pamamagitan ng katipunan, nagkaroon ng armadong paghihimagsik. So, si Bonifacio ay isang bayani na kinilala bilang ama ng katipunan. At isinilang siya noong Nobyembre 30, 1863. At itinatag niya ang samahang katipunan mula sa mga pananakop ng Espanyol. Ano nga ba ang katipunan? Ang katipunan ay ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala bilang Katipunan at KKK. Ito ay isang lihim na samahan na itinatag sa Pilipinas ni Andres Bonifacio na may layuning palayain ang bansa sa ilalim ng mga mananakop na Espanyol. Kabilang sa mga layunin ng katipunan, una, makamtan ng Pilipinas ang kalayaan sa Espanya sa pamamagitan ng paghihimagsik. Ikalawa, maipalaganap ang kagandahang loob, kabutihang asal, katapatan, katapangan, at ang paglaban sa bulag na pagsunod sa relihiyon. At ikatlo, tulungan at ipagtanggol ang mahihirap at inaapi. Dahil ang katipunan ang natatanging samahan na nakapaglunsad ng isang organisado at malawakang paghihimagsik laban sa pamahalaang Espanyol. So bakit ba mahalaga ang katipunan? Mahalaga ito upang makabuo ng pagkabuklod sa bawat katipunero, upang magkaisa ang mga Pilipino sa pagiging isang matatag na bansa, at upang makamtan ang kasarinlan ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang armadong pakikipaglaban.
Bonifacio ay isang tunay na makabayang Pilipino. Siya ay lumaban hindi sa pamamagitan ng panulat, kundi sa pamamagitan ng armas. Ang kanyang layunin ay makamit ang kalayaan ng mga Pilipino. Sino nga ulit si Andres Bonifacio? Okay, magaling. Siya ang ating ama ng Katipunan. Kailan siya isinila? Okay, magaling. Siya ay isinilang noong Nobyembre 30, 1863. Magaling. At ano ang kanyang itinatag na samahan? Okay, magaling. Ang itinatag niyang samahan ay ang Katipunan. Ano nga ba ang layunin ng Katipunan? Upang makamit natin ang ating kalayaan. Magaling, mga bata. Ngayon ay mukhang marami na kayong alam tungkol kay Andres Bonifacio. Ngayon ay magtungo naman tayo sa ating pagsusulit. Ito ang ating pagsusulit. Kumuha kayo ng inyong papel at sagutan ang sumusunod. So, number 1, or unang tanong, sino nga ba si Andres Bonifacio? Ikalawang tanong, ano ang layunin ng Katipunan? Ikatlong tanong, anong aral ang matututunan mula kay Andres Bonifacio? Meron lamang kayong 5 minuto para sumagot. Simula na ang inyong oras. Tapos na ang 5 minuto. So, unang tanong, sino nga ba si Andres Bonifacio? Okay, magaling. Basta't may nakalagay na ama ng Katipunan ay tama na. Dalawang check sa unang tanong. So, ano nga ba? Ikalawang tanong. Ano nga ba ang layunin ng Katipunan? Okay, magaling. Ang layunin ng Katipunan ay upang makamit natin ang ating kalayaan. Basta't meron lang kayong mababasang makamit ang ating kalayaan ay bigyan ng 2 puntos. Ikatlong tanong, anong aral ang natutunan mula kay Andres Bonifacio? Ano? Okay, mahalin ang ating bayan. Okay, basta't may makikita o may mabasa kayong mahalin ang ating bayan ay bigyan ng 2 puntos. So, ngayon ay ang puntos natin dito ay 6 na puntos. Sino ang nakuha ng tamang sagot sa lahat ng tanong? Okay, lahat kayo, magaling mga bata. Talagang nakikinig kayo sa akin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ay, kumuha naman kayo ng inyong kwaderno at isulat ang ating takdang aralin. So, sa ating takdang aralin, gumuhit ng larawan ng isang bayani at isulat sa ibaba. So, pangalan ng bayani, 3 katangiang taglay niya na dapat tularan, at ipaliwanag kung bakit siya isang bayani sa inyong pananaw. So, for example, ang aking bayani ay ang aking ina. So, i-describe ko ang aking ina kung bakit siya ang naging simbolo na siya ay naging bayani para sa akin. Yun lamang. So, pakisulat na lang ng ating takdang aralin at gawin na lang ito sa inyong bahay. Tapos na ba ang lahat? Okay. Tayo ay tumayo na at tayo ay mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.